Greetings mga kababayan, ito muli sa Atty. Ruel Yuang ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel, isa pong legal aid public service program niyong lingkod in collaboration with Integrated Bar of the Philippines, Manila Port Chapter. Ang ating pong topic sa episode nito ay may kinalaman po sa sulat po sa atin ni Ginang Hermie. Ito po ay may kinalaman no, sa situation po niyang kanilang anak. Siya daw po ay may anak at gusto po mag-abroad. Ang anak niya pong ito ay ang tatay daw po niya at siya ay hindi po sila kasal. Mula pa doon sa poll ay ginamit na ng anak niya yung kanyang apelyido sa pagkadalaga. Pero sa birth certificate po, sabi niya ay nakapirma din po doon ang tatay ng bata, meaning yung biological father ng bata. Eh mag-abroad yung anak niya, dala yung kanyang apelyido. Ang apelyido nito ay ginamit ng kanya anak mula daycare pala hanggang sa makatapos. So, ang concern niya is paano din mag-abroad yung anak niya, dala yung apelyido, pero sa birth certificate ay nakapirma yung kanyang biological father na hindi daw ito magkakaroon ng problema. Ay una po, no, tandaan po natin no, na dahil hindi naman kayo kasal nung ama nung bata, ah, ay ayon po sa ating Article 176 ng Family Code as amended, ay karapatan po ng inyong anak na gamitin po ang inyong maiden name. Okay? Kasi hindi kayo kasal. Ngayon, yung nagpagpirma po ng biological father doon sa birth certificate ng bata, no? Will not be a problem kasi po ang ibig sabihin ng paglagda ng tatay ng biological father doon sa birth certificate ay kinikilala lang niya ang anak ninyo bilang siya yung kanyang ama. It does not compel your daughter to use the family name of the biological father. Okay? Although, meron po tayong batas na ngayon, no? I think if not mistaken, this was passed in 1994 na kung saan ang 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 anak po sa labas o non-marital child, okay, ay o illegitimate o non-illegitimate or non-marital child ay pwede pong gumamit ng apelyido ng kanilang tatay, biological father, for as long as yung kanilang tatay ay meron pong kasulatan na pinirman, allowing the child no, to use the surname of the father. Okay? So, or it could be in private writing or it could be in affidavit, no? Authorizing to use the surname of the father. Pero hindi ibig sabihin na kahit na may ganung authorization ang biological father is under obligation si anak na hindi naman kasal ang magulang na gamitin yung surname ng father. In short, discretionary lamang po ng anak na hindi kasal ang magulang kung gamitin ba niya yung family niyang father niya na kinikilala sa bilang anak at mayroong kasulatan. Okay? So discretionary po yan because under the family code, no, sinabi natin kanina, Article 176 as amended, ay, ay karapatan ng isang anak na hindi kasal ang mga magulang na gamitin, in fact, under obligation po, na gamitin po ang surname ng kanilang nanay, biological mother po nila. So sa ganitong situation, wala po kayong pag-alala dahil hindi ito makaapekto sa pag-apply ng pag-abroad ng inyong ng anak, no? Ang gagawin na po ninyo para hindi po magkaroon ng complication is just patunayan ninyo na at the time na na-conceive o pinanganak na ang inyong anak ay hindi po kayo married no ng nasabing biological father ng yung anak ninyo. So ang gagawin niyo, kumuha po kayo ng sinumar kung tawagin niyo, Certificate of No Marriage sa PSA. At dito ito magpapatunay na hindi nga kayo kasal ng biological father niya. And this way, this could be supporting documents na ipagpatuloy ng inyong anak na gamitin ang inyong biological mother niya, kayo, at hindi na kailangan pang gamitin ang surname yung kanyang biological father. Okay? So, hindi po sa pananaw po ng Batas Pinoy ay hindi po maging issue po dyan. No?
Ang masama lang po diyan kung kasal ang magulang ng bata. Pagkasal po, ang mother and father, yung biological parents ng bata, may obligasyon po at mandatory po na gamitin po talaga ang surname nung biological father. That is kung kasal po. Pero kung hindi naman po kasal, tulad sa inyo, ay wala pong obligasyon na gamitin yung surname ng ah, biological father. Although may mga situation, especially, no, na kung hindi ako nagkamali, no, Republic Act 9025, kung hindi ako nagkamali, ay na kung saan ay pinapayagan na ng batas na gamitin yung surname ng biological father, pag merong affidavit yung si father na pinapayagan niya na gamitin yung apelyido niya, o kung hindi man affidavit, by private writing na kinikilala niya yung bata at pumapayag siya na gamitin po yung kanyang apelyido. But again, this is just what we call the optional or discretionary lang po yan sa panig ng bata. Because ayon sa ating Family Code, again, ulitin natin, Article 176 of the Family Code as amended, discretionary lang po yan kung gagamitin ng bata ang kanyang surname ng kanyang biological father. Ayon sa batas, no, ay karapatan pa rin ng bata na gamitin yung surname yung kanyang biological mother po niya. So, wala po kayong dapat ipag-alala, no, hinggil sa usaping ito. So, yan po ang ating tatanda, no? Kasi po, no, nasabi natin kanina, di ba? Pagkasal po kasi, ang mag-asawa, may anak sila, ay compulsory po yan, mandatory po yan, na gamitin ng mga anak nila ang surname, no? Ang apelyido ng kanilang tatay. Mandatory po yan. Hindi po pwedeng gagamitin yung surname lamang ng kanilang ina. Yan po pagkakaiba, ha? Basta po pagkasal, automatic po yan. Dapat yan, ang gamiting apelyido ng bata, ng anak, ay apelyido ng kanyang tatay. Okay? Pag hindi kasal, ulitin po natin, pag hindi kasal, kahit na nakapirma si tatay niya, biological father, sa birth certificate, hindi nangahulugan na magiging legitimate child yung bata. Ibig sabihin lang yan, kinikilala niya na siya yung ama ng bata. But it doesn't mean dahil pumirma siya doon sa birth certificate ng bata, ay obligado na si bata na gamitin yung surname yung kanyang biological father. So I hope nasagot natin ang katanungan sa atin, ang concern natin na Hermie. So bago tayo magpatuloy, no, sa kapapasok pa lang, I would like to acknowledge again, no, yung mga likers po natin, mga supporters po natin na walang humpay na nagbibigay po sa atin ng suporta, no? Iba-ibang pong saan po sila nanggagaling, no? Mayroong sa Baguio si Mary Lebron, Moonflower of the USA, no? West Coast of the USA. At saka si Marlene Albolario from Illinois, Chicago. Thank you very much. And then si Ebit Fan. Marami po, no? Di ko po ma-recall lahat, no? Because napakarami po. Sa mga hindi ko po nabanggit, sorry po, no? Alam na po ninyo kung sino po kayo. Thank you very much sa inyong walang sawang pag-suporta sa atin, lalo na po yung hindi nag-skip ng mga ads. No? Thank you very much. So if you find our videos interesting, no, mga kababayan, and informative, at hindi pa kayo napag-subscribe, at hindi pa napag-follow, pwede upang humirit ako sa inyo, no? At wala naman pong bayad ang pag-click po ng subscribe, share, and like po, no? Pag sa ganun, mahuli po tayo ng algorithm ng YouTube, no? At saka sa Facebook, and mas mapalawig pa natin ang ating advokasya na makapagbigay po tayo ng legal information kalaman sa ating mga kabayan. Bye for now, and I hope to see you again in the next video po natin. God bless.